Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bago pa ako nagsimula sa operation, ay nag-text muna ako kay Alora at kinilig pa ako dahil first time naming mag-text sa isa't isa. Sana pala, maaga akong nagising sa katotohanan na mahal ko na pala ang asawa ko. Panay pa ang I love you namin at hindi ako nagsasawa. Mag-isa lang ito sa bahay dahil kasama namin si Lola para sa check-up nito and was advised na kailangan ng mahabang pahinga. Iho, sabay na tayong umuwi. Sabi ni Lola na nasa couch, nakaupo habang panayang scroll sa cellphone nito. Okay la. Okay lang ba sa'yo na dito ka maghihintay? Hindi ko kasi alam kung ilang oras ako matapos sa operasyon na gagawin ko. Of course. Papunta naman dito si Dr. Sai at may i-discuss lang ako. Then we'll go upstairs to watch your documentation for today's operation. Tumayo na ako na pumasok ang assistant nurse ko. I'll go ahead la. Fighting! Pagpasok ko sa operating room, ay kaagad ako naghugas ng kamay at isinuot ng mga assistant ang surgical gloves at operating gown ko. 12 hours later. Gabi na nang matapos ang dalawang operation namin. Sobrang sakit ng katawan at likod ko but worth it naman. Dahil successful. Pagpasok ko sa office, ay naabutan kong ando na si mommy at daddy para sabay-sabay na daw kaming uuwi. This is odd. Bago kami umuwi ay nag-text muna ako kay Alora na pauwi na kami at hindi ako nakatanggap ng text. Baka tulog na ito. It is good for her anyway. She looks good on her na nagkalaman na ang pangangatawan nito. Pagdating namin sa garahe ay sinalubong kami ng mga kasambahay at may inabot ito kay Lola, Mami at isa pa para sa akin na inabot sa akin ni Jean na naging kaibigan ni Alora dito sa bahay. Kaya binasa ko yun. Kumuyom ang kamao ko at takbong pumasok sa bahay at pumunta sa silid namin. Lahat ng ugat ko ay nanginginig sa galit habang binuksan ang cabinet at kaunti na lang ang natitira mga damit ni Alora doon. At kadalasang naiwan ay mga whole dresses. Kaagad kong tinawagan ang number nito pero wala. Hindi ko ito makontak. Shit! Alora! Alora! Alora, asan ka? Tumakbo pababa at nasa sala na silang tatlo at tahimik na umiiyak si Lola at si Mami. Nakita ako ng kasambahay sa labas. Jeng, nasaan si Alora? Sagot! Di ba magkaibigan kayo? Tell me, where she is? Dok, hindi ko po talaga alam. Dali-dali po itong umalis pagkatapos iabot sa akin ang sulat na ibigay ko raw po sa inyo. Iyak nito kaya binitawan ko ito at sinuklay ang buhok ko sa mga daliri ko ng paulit-ulit. Sinong kasama niya? Hindi ko po alam, Doc. Promise. John, tama. Tinawagan ko si John pero hindi ko ito makontak. So I tried to contact him through VC and thanks goodness ay nag-ring ito. Hello? Napaangat ang kilay ko dahil babae ang sumagot. Hi, may I speak to John? I tried to sound calm, baka babaan ako ng tawag nito. Yeah, sure. Babe, someone's calling you. Hinintay ko pang lumabas si John at maya-maya ay nakita ko na ito at bagong ligo ang lalaki. John, kasama mo ba sa Alora? Saan mo siya tinago? Diretsahan kong tanong at para itong nagulat sa tanong ko. Hey man, relax. Anong alam ko? Nung isang araw pa ako dito sa Italy, pagka-uwi ko galing sa inyo nung isang gabi, binisita kong girlfriend ko dahil miss ko na to. At anong ibig mong sabihin na magkasama kami ni Alora? You mean nawala si Alora? Nilayasan ka? Come on! Are you serious na naghahanap ka? Napabuga ako ng hangin sa sobrang galit. Shit! Pinatay ko ang tawag dahil wala akong mapapala kung ipapaalam ko ito kay John. This is dumb shit. Saan ko pa siya hahanapin? Saan ba siya ngayon nagpapahinga at binabaka na paano na ito sa daan? Alora! Sigaw ko at wala akong pakialam kung marinig ako ng mga kapitbahay dahil makikipagpatayan talaga ako kung may papalag sa akin. Sarap pumatay ng tao sa sobra kong galit ngayon. Kahit buo kong kalamnan ay nanginginig sa sobrang galit. Hahanapin ko si Alora. Hindi ako titigil. 1 week later.
Kahit saang lugar ko na siya hinahanap at may mga tauhan din akong binabayaran para mahanap ang asawa ko pero wala akong nakuhang magandang balita. At ngayon, andito ako sa airport dahil hinatid ko si Lola. Lagi itong nakatulala kaya sinabihan ko siyang kailangan niya munang tumira sa bahay namin sa Amerika para magpahinga. Hindi ako sasama sa iyo dahil hahanapin ko pa ang asawa ko at ayoko malungkot ka lang dito habang iniisip mo ang babaeng yon. Sa oras na mahanap ko yun, ay matinding parusa ang ipapataw ko sa kanya. Paulo, magpahinga ka muna. Nangangayayat ka na, apo. Kung umalis man si Alora ay bayaan na lang natin ang batang yon. She's my wife, Lola. At kung napaano ito sa daan ay talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ano masasabi ni Tatay Melchor sa atin? Paulo, baka na-suffocate na sa atin ang bata. Alam ko naman nga ang batang ganun ang pag-iisip. Mas makakahanap ka pa ng iba. She's still my wife. Hindi ko na siya hinintay pa na sumagot dahil wala ako sa mood. Naghintay lang si mommy at daddy na dumating ang departure time ni Lola. Wala ako sa mood mag-emote kaya dumiretso na ako sa senaryo. Sa ngayon ay walang ibang laman ang utak ko kundi mahanap si Alora at kung may iba man ay hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. La! Kumusta na po si Paulo? Tanong ko habang nagkakape kami dito sa kusina. First time ko makakita ng umuulan ng snow, kaya nagkakape kami dahil sa lamig. Kagabi pa dumating si Lola at sinundo ko lang siya sa airport at syempre, dahil sa haba ng biyahe hindi na kami nagkakwentuhan ng matagal. Ayun, galit na galit. Muntik ko na masabi sa kanya ang katotohanan dahil naging desperado ito na paghahanap sa'yo, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Maraming salamat, La. Tatanawin ko talaga tong utang na loob habang buhay. Kung okay lang sana sa inyo ay magpa-part-time po ako habang wala pa po akong pasok. No, Alora. You came here to study. Kahit mag-aral ka lang dito sa loob ng bahay buong bakasyon ay okay lang. Huwag mong isipin yung mga trabaho dahil hindi kita papayagan dyan. Malaman pa yan ni Paulo yung mayayari tayo. Tumayo ako at niyakap ko si Lola. Bakit ba ang bait ni Lola Amanda na hindi nakikita ni Paulo? Siya na nga ang pinakamabait na Lola. Siguro dahil wala akong ina na kinalakihan, kaya sobra akong attached kay Lola at para ko na rin siyang tunay na ina. Go, change quickly. Bibili tayo ng mga susuotin mo dito. Ipapasyal muna kita sa mga lugar na gusto mong makita. Sa tuwa ko ay kaagad na akong tumakbo para magbihis. Lumabas kami ng bahay na balot ang katawan ko dahil hindi ko kaya ang panahon. Sobra talagang lamig at kailangan ko pang masanay. Sa mall na napasukan namin, ay maraming pinili si Lola para isukat ko at lahat ng nababagay sa akin, binili niya. Mura sa headdress hanggang sa makakapal at mahabang boots, pinili ni Lola kahit pinigilan ko na siya. Daming pera ang nasasayang pero walang pakialam si Lola kung ilang tindahan at ilang shopping bags na ang bitbit ko. Hanggang sa umuwi na kami sa sobrang bigat ng dala ko. Sa loob ng isang linggo ay masaya kami ni Lola. Binuksan nito ang library at namangha ako sa dami ng libro nito na related sa mga trabaho nila. Ang yaman talaga ng mga Montero. Iha, mabutla ka. May sakit ka ba? Napaangat ang tingin ko at tumiti kay Lola. Mabigat po kasi ang ulo ko, parang naninibago pa po ata ako sa paligid, La. Pansin ko nga, nangangayayat ka ng husto, sensitive ka din sa mga pagkain. Sabihin na nating naninibago ko sa mga pagkain dito sa US or tawagan mo si Melchor kung mismo na sila. Tapos na po, nakausap ko na si tatay at sinabi ko mag-aaral na ako, La. Wala bang balita na nagkita sila ni Paulo? Wala po. May nagtatanong daw po sa kanya pero sinabi ko na sa kanya na wag i-entertain ang mga tao na yun. Bigla ay hinawakan ni Lola ang pulsuhan ko at tinitigan ako sa mga mata. Answer me honestly. May boyfriend ka na ba dito sa Seattle? Ha? Wala po. Wala nga akong kaibigan dito, La. Bago ka umalis, may nangyari pa ba sa inyo ni Paulo? Uminit ng gusto mo kako at tumango kay Lola. Okay. I've been a doctor for 50 years at hindi na bago sa akin ang itsura mong yan, Iha. Nagdadalang tao ka. Ha? Para akong nabingi sa sinasabi ni Lola. Di ba negative yung result na ginawa namin noong nakaraang buwan? Pwede bang magkamali yun? Yari na tayo nito kay Paulo. Pero sobrang saya ko, magkakaupo na rin ako sa wakas. La, pero paano? Baka nagkamali lang po kayo.
Tumayo si Lola at may hinalungkat sa drawer ng cabinet at inabot sa akin ang isang maliit na box. "See for yourself," sabi nito at pumasok ako sa banyo. Pinahid ko ang luha ko habang tinititigan ang resulta ng PT. Double line! Kanina pa kumakatok si Lola at panay din ang sabi ko na okay lang ako. At maya-maya ay lumabas ako at napahagulgol na yumakap kay Lola. "Lola, anong gagawin ko? Baka mapatay ako ni Paolo kapag nalaman niya itinakbo ko ang anak niya." Nanubig din ang mga mata ni Lola at niyakap ako. "Come on, iha. Magkakasama ka. Kasama niyo ako ni baby. Isipin mo po na mag-aaral ka pa. Don't worry. Hindi naman kita pababayaan." "Natatakot po ako, Lola." "Aalagaan at palalakihin mo ang batang yan. Anak niyo yan at hindi ka kayang saktan ni Paulo." Paano ko ba ito masasabi kay tatay? Ayoko naman bigla akong umuwi doon at may daladala ng bata na wala siyang alam. At natatakot din ako kay Paulo. Mabuti sana kung hindi na kami magkikita muli at maitatago ko sa kanyang katotohanan. "Lola, baka malaman to ni Paulo. Sa kulungan ako pupulutin kapag nalaman niyang nabuntis pala ako. Promise, hindi ko po talaga alam na magbubunga pala yung nagawa namin bago ako umalis." "Iha, tahan na iha. As of now, hindi muna natin sasabihin kay Paulo kahit ako ay natatakot din. Baka magalit siya sa atin na tinulungan kitang makaalis." Meron na naman akong nagawang hindi pinag-iisipan ng mga bagay. Ginawa ko pang sinungaling si Lola sa harap ni Paulo. Nadamay ko pa si John nung umalis ako at nagsinungaling pa ito sa girlfriend nito na dinalaw lang niya dahil miss na niya gayong hinatid niya ako hanggang dito sa Seattle. "Sorry po, Lola." "Don't say that. You're just in time na bigyan mo ng tagapagmana si Paulo. Actually, na kay Paulo naman talaga nakapangalan ang will ko dahil siya lang ang apo ko. But little Angel is here. I already set some of my assets for you and the baby. Thank you so much, Alora." Hindi ko masagot si Lola dahil wala akong mahagilap na salita. Kung good news ba talaga ito o bad news kay Lola? 4 years pass by. Paulo's point of view. Shooting range. Bang! 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 "Tigilan mo na yan, Paulo. Ganyan ka ba talaga kagalit kay Alora at para siya yung binabaril mo?" Tapik ni Harold sa balikat ko. "Nasuntok mo nga ako noon dahil hinalikan ko yung yaya ng anak mo. Gayong ako, hindi ko alam kung sinong susuntukin ko dahil hindi ko alam saan naglayas ang asawa ko. Hindi naman siya makakaalis ng bansa na walang pagpapaalam kay tatay at Alex. I feel you. Pero paniguradong matatakot sa'yo sa Alora kapag ganyan ka. Si Aya ba natakot sa'yo?" Suddenly, he scoffed. "Of course. Matapos tayong magrambulan sa senaryo para itong tinakasan ng kaluluwa dahil sa nakita niya. But, I just can't forgive Alora, bro. Nilayasan niya ako. Para akong inutil dahil bigla na lang umalis yung babae ko. Karma is real, bro. That's what my father said to me. Kung kailan tayo magseseryoso ay magiging huli pa rin dahil basta unang nagising sa katotohanan ng babae, bro." Binalik ko ang baril at umupo at naisip si Alora dahil ilang beses ko siyang pinakitaan ng sobrang nakakasakit sa damdamin niya. I missed her. I missed her as well as I resent her this much. "Calm down. Bayaan mo muna mag-isip si Alora, baka babalik yun next week." I scoffed. Next week? Or next decade? "Bakit hindi ka nalang mag-asawa at siguradong lalabas yun sa lungga niya para mapilitan sa annulment niyo?" Napapikit ako sa sinabi ni Harold at hindi ko mapigilan na mapaiyak ako sa pinaghalong galit at pangungulila kay Alora. O wala na nga bang pag-asa na babalik pa siya sa akin? Mag-asawa? Bakit nga ba hindi ko yan naisip? Settle. "Lola, kumusta po ang biyahe?" Sabay halik ko kay Lola at nagyakapan kami. "Heto, nakakapagod pero excited na makita ang apo kong makulit." Sinundo ko siya dito sa airport para sa regular check-up nito dito sa Seattle. For 6 months ay dito siya at 6 months ay uuwi na naman siya. Mostly sa Christmas at New Year ay dito kami nagsa-celebrate. Ako na ang naglagay ng mga bagahe nito sa trunk ng sasakyan. Wala kaming maid dito sa ibang bansa dahil hindi naman yun kailangan.
Kaya ko naman kahit nahihirapan ako noong una ko pa lang dito, lalo na nung nagbuntis ako sa baby ko. Mabuti na lang at multiple entry si Lola kaya nung nanganak ako ay siya lang ang meron akong mahihinga ng tulong. Bakit hindi mo dinala si Alejo? Hindi ba niya alam na darating ako ngayon? Excited na excited nga yung bata, Lola eh. Nagkataong may final exam siya kay Teacher Johnny. Susunduin na lang natin siya doon ha? Sa buong biyahe ay tahimik lang si Lola. Parang may gustong sabihin ito. Baka mamaya na sa bahay. Lahat ng gastusin namin ni Alejo ay sagot lahat ni Lola. Gusto kong magtrabaho as part-timer noon habang nagbubuntis ako pero ayaw naman ni Lola dahil ayaw niya mapahamak ang baby. Nang malaman namin na buntis ako ay andito na kami ni Lola sa Amerika. Kaya walang alam si Paulo na may anak kami hanggang ngayon at hindi pa rin ako handa para magkita kami dahil panigurado kukunin niya ang anak ko. Pero masaya si Lola dahil kahit iniwan ko na ng tuluyan si Paulo, ay natupad pa rin ang pangarap noon ni Lola na magkaapo mula kay Paulo. Si Lola ang unang tao na malapit sa akin na nakakarga sa anak namin ni Paulo at lahat ng yaman ni Lola ay na kay Paulo at ang personal savings naman ay napunta kay Alejo. Ngayon ay nasa 3rd year college na ako bilang nursing student at sa 6 na buwan na pamamalagi ni Lola dito ay ako mismo ang private nurse niya. Masaya ako na inaalagaan ko si Lola. Pagka-graduate ko ay hindi ako papayag na hindi siya ang kasama ko sa graduation rites. Gustuhin ko mang kasali si tatay ay sobrang laking kahilingan na yon at mahal ang gastusin papunta pa lamang dito. Pagdating namin sa bahay, ay kaagad pumunta si Lola sa silid ni Alejo. Nakangiti siya habang tinitignan ng mga pictures ni Alejo na naka-frame at mga laruan nito na malinis itong nilagay sa lalagyan. He is growing responsible. Yes, Lola. Ayaw ko sanang nagmamadali siyang lumaki pero parang nag-mature na si Alejo. Lola, he is a replica of his father, Iha. I remain silent. Hanggang ngayon ay parang may puwang pa rin sa dibdib ko sa tuwing iniisip ko ang ama ng anak ko. I guess he is happier with someone now. May bumingking man sa lalamunan ko ay isinatinig ko pa rin. I don't know. Bigla na lang siyang nagbago. He became so loner now. Very isolated person. He is so near to us yet he's so far. But I guess you have to come with me this vacation. Huh? Bakit po, Lola? He want an annulment, Iha. Sabi niya during our dinner ay pinapahanap ka pa rin niya. Not to have you back but to get married with somebody else. Magpapakasal na daw siya sa long-term GF niya as soon as possible pero hindi ko alam kung kanino. Wala naman ako nakitang babae na kasama niya o pinakilala sa amin. Baka private relationship. Annulment? Baka naman si Carla. Bibigyan na nito ng katapusan ng marriage status namin. Walang gabi na hindi ko siya iniisip dahil mahal ko siya. Pero ginawa ko pa rin iwan siya. Kaya wala akong karapatan na hindi ibigay ang kagustuhan nito. Ayokong maging makasarili habang buhay dahil karapatan iyon ni Paulo. Hindi ba pwedeng si John na lang ang kikilos para sa akin, Lola? Sa katunayan, gusto kong magkabalikan kayo ulit at para mabuo ang pamilya ninyong dalawa. Lalo na, may anak na kayo. Kung ayaw mo naman, huwag mo ipagkait sa anak mo pagkakataon na makita at makilala siya ni Paulo. The kid is a Benitez at baka pagdating ng panahon ay magsisisi ka. Huminga ako ng malalim. Mahal ko ang anak ko. Natatakot din ako na isipin na kamuhian ako ng sarili kong anak dahil sa pansariling interest. Natatakot ako baka kunin niya sa akin si Alejo, la. Ikakamatay ko po ang malayo ako sa anak ko, Lola. Anak rin ni Paulo si Alejo, Iha. Humingi tayo ng tawad sa kanya baka hindi pa niya ilayo sa iyo ang bata. Baka maunahan niya tayo ay malaki ang kasiguraduhan na makuha niya si Alejo, Iha. Pag-iisipan ko po, Lola. Alam ba niya na andito ako nagtatago, Lola? No, Iha. Sa pagkakaalam ko ay wala siyang alam. Alam kong pinapahanap ka niya pero walang trace na umalis ka nung araw na yon. Oo. Naalala kong araw na yon, huling yakap ko sa kanya pero unang iyak na nakita ko mula sa mga mata niya. I am not here for my regular check-up, Iha. I am here to pick you up. You two should talk. Kung wala ng pagkakataon na magkabalikan kayo at least, maayos kayong maghiwalay. Hindi naman siguro ganun kasama si Paulo para kunin niya ang bata. Tama naman siguro si Lola.
Ang kinatatakutan ko lang ay baka ilayo niya sa akin si Alejo dahil sa inaakala nitong baby maker pa rin ako para sa kanya. Pagsapit ng oras ng uwian ni Alejo sa school ay sinundo namin siya ni Lola. Lola! Tumakbo ng mabilis ang maliliit na paa nito palapit sa amin ni Lola. Kahapon pa ito kating-kati na makita si Lola at ngayon, masaya silang nagyayakapan. Hindi ko mapigilan ng luhang walang paalam na lumabas sa mata ko. Welcome back, Lola. I love you. Mama, let's go home. I have to cook my Lola my specialty. Proud nitong sabi. Matagal nga nitong pinag-aaralan ng gumawa ng herbal cookies. Excited na excited kaming umuwi sa bahay. Pagdating doon ay nagbihis naman ito kaagad at naghanda ng gagamitin sa cookies nito. Lola, my teacher asked me what I wanted to be. Oh, really? Then, what is your answer, Apo? I told her that I wanted to become a professional doctor just like my papa. Right, Mama? The man in your phone? Napatingin ako kay Lola ng ngiti-ngiti na tumingin sa akin habang nagbe-blend. Actually, kilala ni Alejo ang ama nito pero hindi nito alam na nag-e-exist pala siya sa mundo. Gusto kong umiyak dahil guilty ako. Is that so, baby? I thought you wanted to become a great chef. Sabi ko sa anak ko. No, not anymore, Lola and Mama. Please tell Papa not to work too much. He had no time to play with me. Si Tito John na lang palagi ang Tito John is busy din naman sa work. Maraming patient ng Papa mo, Apo. He is very busy. He saves life. So you have to help Papa someday. Just like my classmate's dad, his father is working abroad, but it's okay. As long as I had Mama with me. Di ba po, Mama? Love you. Nakutan ako sa pinagsasasabi nito kaya pinisil ko ang ilong nito. I love you too. Sa tingin ko, Apo, magugustuhan mo ang plano ng mama mo. Ano po yun, Mama? Gusto mo bang makita si Papa mo? Really? Of course!